Nagsisimula ang eksena sa direktor na masiglang pinupuri si Sean, kinikilala ang pambihirang kakayahan at talento nito na hindi matutumbasan ng ibang mga bata sa Dead Mansion. Tinatawag ng direktor si Sean na isang obra maestra na binibigyang diin na si Sean ang pinakamagaling na likha na nangingibabaw sa lahat sa mansion. At habang nagaganap ang usapang ito, makikita ang isang tattoo artist sa harap ni Sean at ng direktor na tila nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali o ritual para kay Sean. Samantala, sa likuran, tahimik na nakamasid si Mary, halatang naiinggit sa atensyon at papuri na ibinibigay kay Sean. Balik sa kasalukuyan, habang agad binalaan ni Rachel si Sean na si Mary ay isang taksil. Ngunit kalmadong tumugon lamang si Sean na naisip na niya ito habang papunta siya roon. Dagdag pa niya, simple lang ang plano niya, bugbugin si Mary para malaman ang mga detalye. Subalit mumiti lang si Mary nang may panunuya na kung kakayanin ba talaga ni Sean na saktan ang isang tulad niyang babae. Subalit agad din na umatake si Mary kay Sean at habang agad din naman naiwasan ito ni Sean, subalit iniisip niya kung paano siya nagawang atakihin ni Mary kahit na pareho silang miyembro ng Dead Mansion. At nagtataka kung nahanap na ba ni Mary ang paraan upang labanan ang mga prinsipyo ng mansion. Mabilis na hinarang muli ni Sean ang isa pang pag-atake ni Mary at agad na tinamaan si Mary gamit ang kanyang siko, ngunit na-block ni Mary ang atake ni Sean sa tamang oras. Ngumiti si Mary at iniisip na mukhang hindi sapat ang lakas lang para talunin si Sean. At mabilis na umatake muli si Mary gamit ang isang teknik na ikinagulat ni Sean sa kakaibang galaw na ito, at habang si Rachel ay namangha din dahil hindi ito isang teknik na itinuturo sa Dead Mansion. At pagkatapos pabagsakin si Sean, agad rin na tumakbo si Mary palayo. Agad din naman na inutusan ni Rachel si Sean na habulin si Mary, at sinasabing may isang tao na posibleng kumokontrol o may hawak kay Mary. Bagamat naguguluhan si Sean sa ibig sabihin ni Rachel tungkol sa may tao sa likod niya, sumunod siya sa utos at nagsimulang humabol. At habang tumatakbo, napagtanto ni Sean na kritikal ang sitwasyon dahil si Mary, o kung sino man ang nasa likod niya, ay may kaalaman kung paano malabanan ang tatlong prinsipyo na napakahalaga sa kanila. At habang hinahabol si Mary, sumisigaw si Sean sa kanya na huminto sandali para may itanong. Subalit bigla namang tumigil si Mary at sinabing nagsisimula pa lang siya. Hinagis ni Mary ang isang halong kemikal na nagdulot ng pagsabog na agad na inanalisa ni Sean bilang kombinasyon ng sodium metal, pulang posporo at ammonia. At habang tumatakbo palayo sa pagsabog, napansin ni Sean na maraming delikadong kemikal na mukhang inihanda ni Mary para gamitin sa labanan nila. Napagtanto din ni Sean na delikadong malanghap ang usok na ito. Subalit agad na ngang umatake rin si Mary, at habang naiwasan ni Sean ang unang atake, tinamaan naman siya sa braso sa sumunod at sinundan pa ito ni Mary ng suntok sa kanyang mga tadyang, tinatarget ang dating sugat mula kay Dmitri. At habang pilit iniingatan ni Sean na malanghap ang usok, naghahanap naman ito ng pwedeng magamit na sandata, subalit agad sinipa ni Mary ang tinakang kuhanin na pwedeng magamit ni Sean. At buong kumpiyansa sinabi ni Mary na naanalisa na niya ang lahat tungkol kay Sean na kapag siya ay nasa alanganin, palagi siyang naghahanap ng bagay na pwedeng magamit sa paligid. Subalit paalala niya na hindi lang si Sean ang kayang gumamit ng kapaligiran, at muling tinamaan ni Mary ang braso ni Sean na nagbukas muli ng sugat niya at nagdulot ng matinding pagdurugo. Muling naghagis ng pampasabog si Mary, kaya napilitan si Sean na tumakbo. At agad hinagis ni Sean ang kanyang jacket kay Mary bilang panggulo at bigla siyang nawala, ngunit nakita ni Mary ng malinaw ang mga bakas ng paa ni Sean. Samantalang habang nakakaranas ng matinding sakit, napagtanto ni Sean na mas marami siyang nawalang dugo kaysa sa inaasahan, at napansin kung paano paulit-ulit tinatarget ni Mary ang parehong sugat. At sinisisi niya si Dmitri sa lahat ng ito. At saglit siyang nagbiro sa sarili, iniisip kung sino kaya ang maglilinis ng kalat na nagawa niya sa library. Pero agad siyang naging seryoso, naalala ang sinabi ni Rachel at inamin sa sarili na lahat nga ng nangyayari ay dahil talaga sa kanya. Samantala habang naglalakad naman si Mary, tinutukso niya si Sean ng may ngiti, binabanggit ang dugo sa sahig na nagpapahirap kay Sean na magtago at tinatanong kung buhay pa ba siya. Kinu-question din niya ang titulong pinakadakila na ibinigay kay Sean at sinasabing tila hindi ito bagay sa kanya. Binanggit ni Mary na karaniwan ang mga titulo ay batay sa natatanging talento ng mga bata, ngunit tila minadali ng direktor na pangalanan si Sean bilang pinakadakila na sa palagay niya ay isang pagkakamali. Dahil may mas maraming natatanging bata pa raw na darating sa hinaharap, hindi raw tama na ibigay ang ganitong titulo agad-agad sa isang tao na, ayon sa kanya, kulang pa sa mga pangunahing kakayahan. At nakita na nga ni Mary ang isa pang bakas ng dugo at agad na tumakbo para atakihin si Sean, ngunit nagulat siya nang makitang isang stapler lang ang nandoon. At biglang lumitaw si Sean sa likod ni Mary at tinanong kung bakit ang daldal niya. At mabilis na ngang umatake si Mary, ngunit hinarang ito ni Sean gamit ang makapal na libro. At nagulat si Mary nang makita niyang ang kaninang dumudugong braso ni Sean ay tinahi gamit ang stapler upang mapigilan ang pagdurugo. Agad humarap si Sean kay Mary at sinabing bago siya magsalita tungkol sa obra maestra at kung ano-ano pa,
dapat muna niyang matutunan ang mga basic. At agad niyang sinuntok si Mary sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Agad ding hinawakan ulit ni Sean si Mary at sinabing dapat tahimik siya sa loob ng library dahil isa sa basic na kaalaman iyon at inutusan siyang tahimik na sagutin ang tanong niya kung alam ba niya talaga ang paraan para malabanan ang tatlong prinsipyo. Sa eksenang ito, humahanga si Mary sa kakayahan ni Sean at iniisip na ito ang level na tinatawag nilang alamat ng Dead Mansion. Samantalang tinanong naman ni Sean si Mary kung alam niya ba talaga ang paraan para malampasan ang tatlong prinsipyo. Subalit, ipinagwalang bahala lang ni Mary ang mga prinsipyo, at sinasabing ito'y isang patakaran na bulag na sinusunod lamang ng iba, ngunit nagpapahiwatig na alam niya ang lihim para malagpasan ito. Si Sean, na intriga, ay tinatanong siya para kumpirmahin, subalit nagbiro lamang ulit si Mary na tila may alam nga siya tungkol dito. At lipat ang eksena sa nakaraan ni Mary kasama ang kanyang mga magulang, at nang natapos ni Mary ang pag-aayos ng mga tesis at sinabi sa kanyang ina na may konting pagkakamali lamang ito na kinailangan ng mas malalim na kaalaman upang ayusin. Subalit sa kabila nito, labis pa rin ang tuwa ng kanyang mga magulang habang pinipisil ng kanyang ina ang kanyang pisngi, at tinawag siya nitong Lucky Star at lubos na nagpasalamat sa kanya. At pagkatapos ng ilang sandali, habang abala ang kanyang mga magulang sa kanilang trabaho, nagdala si Mary ng kape para sa kanyang ina. At ang kanyang ina, na abala, ay tinanggap ito ngunit sinabing iwanan na lang ito malapit sa kanya. At biglang sinabi muli ni Mary sa kanyang ina na may mali sa thesis na sinusulat nito at nagbigay ng mungkahi kung paano ito ayusin. Nagulat ang kanyang ina pero nakinig at nagpasalamat kay Mary. Dahil sa pagod, nagpasya ang kanyang ina na magpahinga at sinabi sa kanyang asawa na matutulog muna siya at huwag siyang gigisingin. Sinabi rin niya na kung kailangan ng kanyang asawa na magpahinga, maaari itong pumunta sa ibang kwarto. At agad din naman sinabi ng ama ni Mary na hayaan na lang muna ang ina nito magpahinga dahil mukhang stressed ito, at pagkatapos ay sinabi nito na aalis din naman siya sandali. Samantala, pagkagising ng kanyang ina, sinabi ni Mary na inayos niya ang mga materyales habang natutulog ito. At ang kanyang ina, na mukhang pagod pa rin, tinanong kung talagang inayos na nga ba niya ang mga ito at sinimulan tingnan ang kanyang mga papeles. Nagtanong ang kanyang ina kung saan pumunta ang kanyang ama at sinabi ni Mary na hindi sinabi ng ama kung saan pupunta. Kaya sinabi ng ina na itanong iyon sa susunod na agad din naman sumang-ayon si Mary. At pagkalipas ng ilang araw, sinabi na nga ni Mary sa kanyang ina ang impormasyong hiniling nito. Ibinunyag niya na ang babaeng kasama ng kanyang ama ay 28 taong gulang at nakita silang pumasok sa isang hotel. At ang kanyang ina, halatang nasasaktan, pinigilan si Mary at sinabing tama na at ayaw nang marinig ang iba pa, na ikinatahimik ni Mary at ikinagulo ng kanyang isip. Pagkatapos, napansin ni Mary na iinom ng kape ang kanyang ina at binalaan niya ito na hindi ito mabuti para sa kalusugan. Ipinaliwanag ni Mary na mukhang stress ang kanyang ina at malamang na makakaranas ng hindi balanseng regla batay sa itsura at mga kamakailang kilos nito. At pinayuhan ni Mary ang kanyang ina na magpahinga na lamang muna. Subalit bigla siyang sinampal ng kanyang ina. Galit na galit ang kanyang ina at inakusahan si Mary na iniisip nitong mas matalino siya at sinabing pinapantayan siya ni Mary. Dagdag pa ng kanyang ina, walang sinuman ang makakapalit sa kanya. Pagkatapos, lipat ang eksena sa Dead Mansion, habang kinakausap si Mary ng direktor tungkol sa nangyari, sinasabing ang pagbabalik ng kanyang ina kay Mary ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. At malungkot na humingi na lamang ng paumanhin si Mary. Subalit agad na pinapakalma ng direktor si Mary matapos siyang magpahayag ng pagkabalisa. Sinabi niya na hindi na kailangan magsorry si Mary at ipinaliwanag na madalas makaramdam talaga ng hindi komportable ang mga tao sa harap ng mas magaling kaysa sa kanila at kinikilala nito si Mary bilang pinakamatalinong bata ng Dead Mansion. Pinapalubag ng direktor ang loob niya, inamin na pinagsisisihan niyang pinayagan siyang ipaampon ng ganoon kadali at hinihimok si Mary na gamitin ang kanyang talento para sa mansion mula ngayon. Dahil dito, napangiti si Mary, ramdam ang ginhawa mula sa kanyang mga sinabi. Lipat ang eksena sa kasalukuyan habang iniisip ni Mary ang pagbabalik ni Sean, naniniwalang hindi dapat nadidistract ang direktor dahil sa kanya. Subalit pinutol ni Sean ang kanyang iniisip, binabaliwala ito at sinasabing mag-focus na lang sa problema. Naiinis si Mary at sinabing mali siya, sabay biglang kinagat ang kamay ni Sean. Sa tugon, naghanda si Sean na gumanti at hinahamon si Mary na ipagpatuloy ang laban. Subalit hinarang lamang ni Mary ang atake ni Sean gamit ang kanyang paa at mabilis siyang tinadyakan upang magkaroon ng espasyo sa pagitan nila. Gulat si Sean at inakusahan si Mary na nagpapalipas lamang ng oras para makabawi ng lakas. At pagkatapos habang inaalis ni Mary ang tali sa kanyang buhok, itinanggi niya ito at sinabing magsiseryoso na siya. At agad napansin ni Sean ang biglang pagbabago ni Mary kumpara sa dati. At nang umatake na nga si Mary, bahagya itong naiwasan ni Sean, ngunit sobrang bilis ni Mary at agad siyang sumunod ng isang suntok na ikinagulat ni Sean dahil sa bilis ni Mary.
Samantalang tiwala naman si Mary at sinasabing natural lang ang kanyang bilis na ikinagulat lalo ni Sean. Ngumiti siya at tinanong kung bakit siya nagugulat, sabay sabing madali niyang nababasa ang iniisip ni Sean. At agad na pinabagsak ni Mary si Sean sa lupa at sinundan ito ng atake gamit ang kutsilyo, pero agad ding naharang ito ni Sean gamit ang makapal na libro, kaya natanggal ang kutsilyo mula sa kamay ni Mary. Subalit mumiti ulit si Mary at tinukso si Sean, tinatanong kung napansin na ba niya ang malaking pagbabago sa kanyang lakas at bilis. At agad itinulak ni Mary ang isang estante kay Sean, pero mabilis itong naiwasan ni Sean. Ngumiti si Mary at sinabi na kahit sila'y sinanay mula pagkabata, paano nila magagawang lumaban sa mga matatanda o sa mga propesyonal. Tinanong niya kung naramdaman na rin ba ni Sean ang pakiramdam ng may parang pumuputok sa kanyang ulo. Subalit naiinis si Sean at tinanong kung patuloy pa rin ba si Mary sa pagsasalita ng kalokohan. At sumagot si Mary na, gaya ng inaasahan, hindi pa rin siya naintindihan ni Sean kahit sinabi na niya ito ng madaming beses. At mabilis na umatake muli si Mary kay Sean habang tinutuya siya at tinatanong kung paano naging alamat na obra maestra ang isang katulad niya. Tinamaan niya ang parehong lugar ng mga sugat ni Sean sa braso at tadyang ng sunod-sunod na sinasabi na bahagi ito ng kanyang estratehiya. Hirap si Sean na makipagsabayan at habang patuloy siyang inaatake, tinutukso siya ni Mary, sinasabing hindi niya inaasahan ito at tinawag siyang hangal bago magdeklara na tapos na ang laban. At matapos ang direktang pagtama kay Sean, umiti si Mary at ipinagmamalaki niyang siya ang pinakamahusay sa Dead Mansion. Subalit biglang nagsalita si Sean, tinatanong si Mary kung talaga bang naniniwala siyang siya ang pinakamahusay at kung sapat na ba talaga ang ginawa niya. At mabilis na kinuha ni Sean ang upuan at sinubukang umatake, pero naiwasan ito ni Mary. Bigla niyang binasag ang isang salamin na nagpabalik ng alaala mula sa kanyang pagsasanay sa Dead Mansion. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tagapagsanay na ang martial art na ito ay nakabatay sa paggamit ng sandata sa parehong kamay, isang napakapanganib na taktika na may kakayahang itulak ang kalaban sa bingit ng kamatayan. At bumalik sa kasalukuyan, at ngayon ay may hawak na kahoy at basag na salamin si Sean sa parehong kamay nito, gamit ang teknik na tinatawag na Alexander Kaliarnis. At agad na ngang inatake niya si Mary ng sobrang bilis na hindi ito nakareact at bumagsak sa lupa. At habang tatapusin na ni Sean si Mary, bigla siyang huminto, naiinis at natahimik saglit. Kinarga niya ang walang malay na si Mary, sinasabing ito na ang huling beses, at binalaan siya na huwag nang magbiro tungkol sa paraan ng paglabag sa tatlong prinsipyo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Dead Mansion, kung saan makikita ang isang hindi kilalang tao na may espada habang ang direktor ay nakaluhod, may mga sugat, habang nakangiti ang hindi kilalang tao dito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.